ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno Noynoy Aquino III. Salamat po. Salamat po. Maupo tayo lahat. Senate President Franklin Drilon, members of the Senate President, Speaker Feliciano Sani Belmonte, and members of the House of Representatives, Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Mar Rojas, members of the Cabinet, local chief executives, coalition allies, leaders and representatives of the various civil society organizations and business groups, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam po ninyo, hindi madalas sa mga pangyayaring ganito na talaga namang nagtitipon ng puwersa ng reforma sa loob ng iisang bulwagan para na rin itong reunion. Napakarami sa inyo, matagal nang lumalaban para sa tama at makatwiran. Kung maalala po ninyo, noong mga panahon pasimula pa lang ang yugtong ito ng ating kasaysayan, sunod-sunod ang aligasyon ng katiwalian. Nagkaroon ng fertilizer scam, ng NBN-ZTE deal, ng aligasyon ng pandaraya sa halalan at napakarami pang ibang kalokohan. Namanid na ang taong bayan. Marami ang halos sumuko na sa kanilang gobyerno dahil parang napaka-imposible nga naman buwagin ang maling sistema. Kung ang mismong nasa tuktok ang promotor nito. Di po ba nang nalalapit na ang halalan noong 2010, biglang pumalo ang ekonomiya dahil nagkaroon ng potensyal ng pagbabago sa ating lipunan. Tinawag nga po tayo ng taong bayan at tumugon tayo. At sa pag-upo natin sa pwesto, lalo pang luminaw ang bigat ng ating responsibilidad. Naalala ko nga po ang biro tungkol sa aking ina nang nanunungkulan siya matapos ang diktadurya. Para daw po siyang inatasang magluto ng sinigang at ang dinatnan niyang sangkap ay tubig at asin lang. Hindi po nalalayo ang pakiramdam ko nang tayo naman ang magsimulang manungkulan. Siguro po ay nadagdagan lang ng kalamansi ang sangkap na binigay sa atin. Pero sa kabila po nito, nagsikap tayo, nagkaisa tayo, at siguradong ang mga taong kayang manimbang ng patas ay hindi may kakailang malayo na ang ating narating. Wala naman po siguro makakapagsabing itong sinigang natin ay nagkukulang sa lasa. Nito nga po mga nakarang taon, ang mga suliraning tila imposibleng matugunan, hindi lang natin natugunan, nalampasan pa natin ang inaasahan. Halimbawa po, ang backlog po sa mga silid-aralan. Nang dumating tayo, alam na po nito 66,800 ang kailangan punan. Sa inisal nating kalkulasyon, 8,000 lang kada taon ang pwedeng pondohan. Sa 6 na taon po ng ating termino, 48,000 lang po yan. Ibig sabihin, kung nakayanan nating punan o mapunuan ang 66,800 sa loob ng ating termino, kota na siguro tayo at wala nang magrereklamo. Pero di po ba? Mahigit 3 taon pa lang ng panunungkulan, napunan na po natin ito. At inuna pa natin ang pagpuno sa mga backlog na 61.7 million na textbook at 2.5 million na upuan. Sa infrastruktura naman po, napakaraming proyektong matagal nang nabinbin. Tayo na po ang tumapos ito. Ang Aluling Bridge po sa Ilocos Sur, 1978 pa naisip. Tayo na po ang nagbukas nitong nakaraang taon. Ang Ternate Nasugbu Road, 1994 pa sinimulan. Ngayon, buong-buo na rin ang nadadaanan. Ang paborito po ni Senator Drilon, ang Halaor River Multipurpose Project sa Iloilo, na pinlano sa taong isinilang ako. Nasa phase 2 na po mula pa noong 2013. Ang Skyway Stage 3 naman po, na panahon pa ng diktator, pinangako. Sa wakas po nitong Enero, sinimulan na rin ang konstruksyon. Ang mga ito, inambisyon ng iba, pinangako ng iba, at tayo na nga po ang tumupad. Meron ho kayang kongresista o LGU na makakapagsabing napag-iwanan sila sa infrastruktura. Maliban na lang sa mga sadyang nagbubulag-bulagan, may makakapagsabi bang binaliwala sila ng pambansang gobyerno pagdating sa pagpapatayo ng mga karsada, tulay o mga proyektong tutulong sa pagpapabilis
ng daloy ng produkto at serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Isa pa pong halimbawa, noong pong nagsimula tayo, ito pong Pantawid Pamilya Pilipino program na ayon sa iba't ibang pag-aaral ay may potensyal na tapusin ang siklo ng kahirapan ay sumasaklaw lang ng halos 800,000 kabahayan. Ngayon po, ang natutulungan nito umabot na sa mahigit 4 na milyon na kabahayan at pinalawak pa natin para ang mga benepisyaryo ay makakapagpatapos na rin ang kanilang mga anak sa high school. Simple lang ang konsepto ng Pantawid Pamilya. Bigyang insentibo ang mga pamilya na panatilihing malusog at nasa paaralan ng kabataan upang pagtanda nila ay may kakayahan silang maging produktibong bahagi ng ating workforce. At mas lalo lang pong lilinaw ang positibong epekto nito habang tumatagal. Alam po nyo, hindi po ito parang instant coffee na pagkatimpla mo ay agad at buong buo ng malalasahan. Siyempre, kailangan makapagtapos ng pag-aaral ng mga bata bago sila makapagtrabaho at makiambag sa pag-ahon ng kanilang pamilya sa kahirapan. Kaya nga po kung minsan, natatawa na lang tayo sa mga nagpapaulan ng batiko sa programang ito. Kung meron silang pong alam na magic, na bukas mismo, pag ininom itong tabletang to, automatic na tatanda ng puno ng kaalaman ang kabataan at makakapaghanap buhay na. Bakit po hindi nila ipalam sa atin na makatulong naman sila? Ang problema po, tuloy ang pagkontra nila habang tayo ay nagtatanim. Pero tsak po, pagdating sa panahon na aanihin na ang mga bunga nito, sila pa ang mangunguna sa pagpapapapil. Ang totoo nga po niyan, ngayon pa lang nakikita na natin ang panimulang ani ng ating mga reforma. Lumalawak ang pagkakataon. Ibinilita nga po sa atin ni Secretary Linda Baldos ng Dole, dati raw sa kawalan ng oportunidad dito sa Pilipinas, ang mga nagsanay para maging guro ay bumabiyahe sa ibang bansa para magtrabaho bilang domestic helper. May mga ulat na raw pong nahihirapan ng maghanap ng Pilipinong domestic helper ang mga dayuhan dahil bukod sa mas kumakaunti na ang lumalabas ng Pilipinas para sa trabahong iyon, mayroon na rin mga kasambahay sa ibang bansa na umuuwi na para ipagpatuloy ang karera nila sa pagtuturo. Kung maalala rin po ninyo, nagkaroon ng panahong napakahirap maging taas noo kung Pilipino ka, na para bang ang naging branding natin sa buong mundo ay ang katiwalian at ang pagkakaroon ng nasayang na potensyal at pagkakataon. Di po ba ngayon, kapag sinabing Pilipinas, tayo ang patunay na mabuting pamamahala ay nagbubunsod ng maunlad na ekonomiya. Ngayon kapag nagsalita tayo sa ibang bansa, pinakikinggan tayo para malaman nila kung paano nating nagawang umangat sa lalong madaling panahon habang masalimot ang pandaigdigang ekonomiya. Ngayon, nakikiambag na tayo sa diskurso ng kapayapaan, ng pag-ahari ng batas sa karagatan, ng climate change, at ng malawakang kaunlaran nagmumula sa mabuting pamamahala. Dito po, sa usapin ng ating peacekeeping contingent sa Golden Heights, kung makikita naman po ninyo, napakalayo sa atin pero minabuti nating tumulong. Alam naman po natin na kapag lumaki pa ang gulo sa gitnang silangan, apektado ang presyo ng krudo at pati naman po tayo ay madadamay dito. Matagal din po tayong humiling na mapayagang bigyan o pahintulutang magdala ng mas malakas na armas ang ating mga sundalo doon dahil nagiba na po kasi ang sitwasyon at dumami ang mga puwersa nagtutunggalian sa lugar na inatasan tayong bantayan. Di man po tayo napayagan sa karamihan ng ating hiling. Nakita naman po ninyo, lahat ng Pilipinong sundalo doon mula sa pinakabagong private hanggang sa kornel natin nagpakita ng abilidad at husay sa kanilang tungkulin. Nang maipit, gumawa ng plano, kumilos at nailigtas nga po nila ang isa't isa sa panganib. Di ba ganyan din po? Di ba ganyan din po ang pinakitang husay ng ating mga sundalo sa Zamboanga? Sa 197 hostages doon, 175 ang nailigtas nila at ang 2 namatay ay napaslang hindi dahil sa crossfire ng rescue, kundi dahil pinaslang sila ng mga tumatakas na masamang elemento. Ang mga tagumpay pong ito, kinaya natin. Bakit hindi kinaya ng iba? Hindi lang natin ginawa ang dapat gawin, nilagpasan pa natin ito. Hindi lang po natin ginawang posible ang imposible, ginawa pa nating normal at maaasahan ang mga tagumpay.
Kung dati manhid na ang Pilipino at wala nang ganang makilahok sa paghubog ng lipunan, ngayon po ay talagang buhay na buhay ang ating demokrasya. Talaga naman pong hindi nauubos ang mga ipinaparating sa atin ang kanilang mga tinig. Dahil alam nilang naririnig natin sila at mayroon na silang gobyerno nakikinig at kumikilos sa mga mungkahin nilang maayos. Di rin po ba? Nung tayo kinukumbinsing tumakbo, ang mungkahi, umpisahan lang natin ang pagbabago, ayos na. Ngayon, napakalayo na po talaga ng narating natin mula na magsimula tayo. Talaga pong lampas-lampas pa ito sa ating mga unang inasam. Maganda na po ang pinagtulungan nating likhain. Kung nakikita ng ating mga boss na lumalawak ang oportunidad, napapaaga ang paglutas ng mga problema at nakakamit na natin ang dating hindi man lang natin naisip na pangarapin, sino naman po kayang nasa matinong isip ang magsasabing dapat itigil ito? Malinaw naman po, sa ating mayroon ng mga pumupustura para sa halalan ng 2016. Parati po akong tinatanong, paano natin masisigurong magpapatuloy ang tuwidadaan? Ngayon nga po, nakakatanggap na rin tayo ng mga text at mga pasabi. Obligasyon ko raw pong hanapin ang papalit sa akin, pati na rin ang paghahanda sa kanila or sa kanya. Tungkulin kong siguruhin ang pagtutuloy ng lahat ng ating sinimulan. Mayroon din po nagsasabi, ang pinakasiguradong paraan para magpatuloy tayo sa tuwid na landas ay ako na raw po mismo magpatuloy sa pamumuno. Hindi ko naman po pwedeng baliwalain ang mga mungkahi ng mga taong bukas ang isip at talagang may sinserong kagustuhang makabuti sa kapwa. Siyempre, malakas po ang epekto sa akin ng opinyon ng mga walang tigil na dumadamay at nadadamay sa hirap at panganib ng aking katungkulan. Noong huling taon, kung naalala po ninyo, nagkaroon ng gulo sa Zamboanga, Lindol sa Cebu at Bohol, dumating pa si Santi at tumagupit si Yolanda. May nagmamalasakit nga pong nagsabi, hindi lang sunod-sunod ang problema mo, patong-patong pa. Halos buong buhay ko po, naging kabahagi ako ng maraming sapalaran. 12 taong gulang ako nang idineklara ang batas militar. Mula noon talaga pong bawat sandaling gising ako, nakikilahok na tayo sa pagpapanday ng paraan para malutas ang mga suliraning ating kinakaharap. Siyempre po, sa tinatahak nating landas ngayon, kargo rin ng konsensya ko ang lahat ng nasasaktan o nadadamay, pati na ang lahat na isinatabi ang personal na pangarap dahil nanawagan ako sa kanilang tumulong muna sa ating agenda ng transformasyon. Kapag napapaisip nga po ako dito, ang lalong nagiging malinaw sa akin, anumang desisyon ko ay hindi magmumula sa personal na pagnanais. Pangunahin sa akin ang ikabubuti ng lahat, hindi ngayon lang, kundi pati na sa lahat ng susunod na salinlahi ng Pilipino. At kung iyo nga po, ang ating pinanggalingan, malinaw rin na hindi nakasalalay sa iisang tao o grupo lang ang ating pagpapatuloy. Kaya nga po sa mga nagtatanong kung sino ang magpapatuloy, baka naman po nagkakamali tayo ng tanong. Baka hindi talaga sino ang dapat nating hanapin dahil walang ibang sagot sa tanong yan kung hindi tayong lahat ang magpapatuloy nito. Ang misyon nga po natin, isagad ang magagawang pagbabago sa kasalukuyan para makita ng ating mga boss na ang tanging daan tungo sa ating mga adhikain ay ang pagsunod sa tuwid na landas. Lalo pa nating pag-ibayuhin ang pagsisikap. Huwag po tayong makontento sa ating narating. Siguruhin natin na ang nararating natin ay hindi na maglalaho pa at bagkus ay lalong lalawak at lalong lalalim. Hayaan po ninyong ilatag ko ang ilang isyong pinagtutuunan natin ng pansin at binibigyan ng solusyon. Kasama na rin ang mga direktiba ko upang matugunan ito sa lalong madaling panahon. Una po, sa isyu ng enerhiya. Tulad po na nabanggit natin sa SONA, habang gumaganda ang takbo ng ekonomiya, habang dumarami ang nagtatayo ng negosyo at nagkakaroon ng panibagong sigla ang ating mga industriya, lalo ding tataas ang demand para sa enerhiya. Nagbabanta rin ang El Nino na tiyak na makakaapekto sa ating mga plantang umaasa sa tubig para gumana. Kung hindi tayo kikilos ngayon, may posibilidad na magkulang ang ating supply ng enerhiya sa Luzon sa darating na tag-araw. Kaya nga po, para masigurong may sapat na kakayahan ang inyong gobyerno upang tugunan ang suliraning ito,
nakikipag-ugnayan tayo sa Senado at Kamara de Representantes para sa pagpapasa ng isang joint resolution ayon na rin sa nakasaad sa Section 71 ng EPIRA upang bigyan tayo ng otoridad na kumontrata ng dagdag na generation capacity. Sa ngayon po, lahat ng iskema para masiguradong mapipigilan ng brownout ay itinutulak natin. Ang katwiran po natin, sakali nga magkaroon ang pagkukulang sa kuryente, maganda ng tiyak na may pagkukunan tayo nito. Kaysa asa na lang tayo na sana may makunan tayo kapag nagkakaproblema. Ang atas po natin kay Secretary Ikot Petilla ng DOE, gawin ang lahat na magagawa para masiguradong maihanda tayo upang hindi na matuloy ang pinangangambahang brownout sa susunod na tag-araw. Ikalawa, sa issue ng port congestion sa Maynila, patong-patong na ang problema o patong-patong na problema ang kakambal nito. Naipit na kargamento, tumataas ang gastos para ibiyahe ng truck ang kanilang produkto, pati malawakang traffic dahil sa mga truck na nakapila para kumolekta ng kargamento. Mayroon na rin pong ulat na may mga nalugi dahil nabulok o malapit na mabulok ang kanilang inangkat. Napapaisip na rin daw po ang ilang negosyante kung itutuloy ang pag-angkat dahil hindi nila matya kung kailan ito mailalabas sa daungan. Paalala ko na rin lang po, malapit na ang Pasko at inaasahang darami ang kargamentong darating sa Port of Manila. Ang tugon natin, mas pinalakas na pakikipag-ugnayan sa mga LGU ng Maynila at buong National Capital Region. Mas malakas na panawagan na ipatupad ang mga napagkasunduan at mas maigting na implementasyon ng mga hakbang para ma-decongest ang ating pier. Tulad ng pagpataw ng penalty na di bababa sa 5,000 piso kada araw simula sa Oktubre 1 para sa mga kargamentong pasado naman na sa customs pero higit sa 5 araw na natenga sa pantalan. Inaatasan natin si Cabinet Secretary Rey Almendras na tutukan ang isyong ito. Mainit na usapin din po, lalo na sa mga taga-Maynila, itong isyu ng trapiko. Dumarami po ang nagkakaroon ng kakayahang bumili ng sariling sasakyan. Hinahabol po natin ang pagpapagawa ng supisyenteng kalsada pero alam po nating hindi ito sapat. Kailangan ding pagbutihin ang sistema ng pampublikong transportasyon. Kaya po, para sa ating ikatlong isyu, tinignan po natin ang ugat ng problema sa MRT. Taong 1999 po na magawa ito. Ang dapat nangyari, ayon na rin sa kanilang plano, kada 8 taon magkakaroon ng isang general overhaul para siguruhing maayos pa rin ang takbo ng tren. Noong taong 2006, ang ginawa po pala ng mga nangangasiwa, medyo overhaul lang kapalit ng general overhaul. Ang masakit, ang datos tungkol sa mga dapat ipaayos at inayos, bungi-bungi o nawawala. Kaya po panibagong pagsusuri pa ang kailangan para matukoy ang mga dapat trabahuin. Sa ngayon nga po, gumugulong na ang proseso para sa isang malawakan at sistematikong pagsasaayos ng MRT system. Alam naman ninyong may paparating ng dagdag na 48 bagon ng tren. Bawat tren, mas maraming bagon ang mahahatak. Siyempre po, i-upgrade din ang power system dahil mas malakas sa konsumo sa kuryente ng mga ito. Ayusin din ang bagong signal system upang maging mas madalas ang paglapag sa istasyon ng mga tren at mas ligtas ang biyahe nito mga tren ito. Ang ibig sabihin, mas maraming makakasakay araw-araw at maiibsan ang pagsisiksikan sa mga tren. Sabay-sabay po natin ginagawa ang mga ito kasama ang iba pang pangangailangan tulad ng automatic fare collection system para mabawasan ang panahong inilalagay ng pasahero sa pila. Sa susunod na taon po, ang pangako sa atin, kalahati nito, 50% po, ay gumagana na dyan sa automatic fare collection system. Palalawakin din natin ang pilahan para kung kailangan pumila ay mas maginawa na at ayusin ang mga riles para maging mas ligtas ang biyahe. Kasama ninyo ko sa gusto sanang nagawa na ito noong araw pa. Pero wala naman pong planong iniwan kaya gumawa pa tayo ng mga pag-aaral. Siyempre po, kailangan nating hanapin at ipunin ang panggastos para dito. Lahat ng ito dumadaan sa tamang proseso ng batas. Procurement pa lang po, alam naman po nyo, aabutin na ng 4 hanggang 6 na buwan. Maunawaan po sana ng lahat na kailangan ng panahon para ipatupad ang lahat ng ito na kapag natapos naman ay magbibigay sa atin ng mas maayos na sistema ng pampublikong transportasyon at inaasahan nating magpapaluwag din ng kalsada dahil mas kakaunti na ang pipiliing
magdala ng sariling sasakyan. Ikaapat, pag-usapan po natin ang issue ng peace and order. Nabalita na naman po ninyo na ang ilang mga personalidad na pinaghahanap ng batas ay nahuli na at ngayon ay nag-aabang sa piitan para humarap sa mga kasong nakasampa sa kanila. Sa kaso ni Enzo Pastor, 2 sospek na ang naaresto. Sa kaso ni Mayor Ernesto Balolong, 2 sa 3 sospek na rin ang nadakip. Sa pagpaslam sa hotel chain owner na si Richard King, nahuli na ang 3 sospek habang pinaghahanap ang natitirang isa. Idagdag na rin po natin, nakapiit na rin po sina General Rubito Palparan at ang mag-asawang Champson na leader ng NPA. Kitang-kita rin po ang pagbabago sa mga numero. Si pinakahuling datos ang dating 31 kasong homicide kada linggo sa National Capital Region, bumaba na sa 20 kada linggo. Nakakadesmaya nga po kung minsan. Dahil nakikita natin na kapag may krimeng nangyari, headline sa dyaryo. Kapag naman nalutas ang krimen, kailangan hanapin ang kapirasong ulat sa page 20. Hindi naman kalabisang hilingin na maging balanse sa pagbabalita ukol sa krimen. Di po ba? Dahil hindi nabibigyan pansin ng solusyon, hindi maiwasan na may ilang kababayang mag-isip na ang gulo naman sa Pilipinas. Nakakadagdag pa nga po sa agam-agam ang sadyang pagpapakalat ng mga balitang wala namang basihan. Baka kayo po'y nakatanggap ng kumalat na text, mga 2 linggo na po siguro sa araw na ito. Nang sabi daw ay may isang estudyante ng isang prestiyosong paaralan na naging biktima ng kidnapping. Hindi pa po sila nakontento dahil pagkatapos ng pagkalat ng text na yan, sa kasunod na linggo, may isang text na naman pinakalat na nagsabing pinaslang na raw ang kinidnap na bata. Alam mo nyo kung natanggap nyo yan, yung text sinasabi, kinidnap tong bata, pinaslang yung yaya, nakatakas yung driver at hindi na mahanap yung bata sa unang text. Sa pangalawa, ang sinasabi naman po'y napaslang na. Noong unang text pa lang po, agad pong kumilos ang ating kapulisan para matukoy ang ugat ng mga balitang ito. Ang kinalabasan ng ating pagsisiyasat at pakikipag-ugnayan sa nasabing prestiyosong paaralan, wala naman daw pong batang nawawala sa kanilang paaralan. Kahapon nga po, pinagbibitiw sa isa pahayagan sa pwesto si General Alan Purisima na pinuno ng PNP dahil daw may mga skalawag sa kanyang hanay. Tanungin ko lang po, ngayon lang ba lumitaw ang mga skalawag sa ito o ngayon lang ba nagkaroon ng skalawag sa ating pong serbisyo? Totoong may skalawag, pero sino po ba ang nakahuli sa mga nanghulid up sa EDSA? Mga pulis din po sa pamumuno ni General Purisima. Ang nag-imbestiga, tumugis at nakadakip sa mga salarin na ngayon ay kinasuhan na kapwa punla pulis. Dagdag pa po dyan, ang sari-sari pang mga krimen na nalulutas kasama na ang mga high-profile na pagpapaslang. Tanong ko po, makatuwiran po bang pagbitiwin sa pwesto si General Purisima na namumuno sa mga pulis na ginagawa ng mahusay ang kanilang trabaho? Ang totoo po, napakalaki na ng ipinagbago ng imahe ng ating pong kapulisan. Dala po ito ng transformasyon nangyari sa kanilang hanay, hindi lang sa larangan ng kagamitan o sa pag-aaruga sa ating mga pulis, kundi pati na rin sa kultura nagsisimula ng mamayani sa sistema. Dati, natukoy lang ang suspect sa krimen, tila okay na. Ngayon, talagang hindi tinatantanan ng kinaukulan ang kaso hanggat walang nadadakip. Kung dati, dinadaan sa tsamba o sana ang paglutas ng krimen, ngayon mas sistematiko at siyentipiko na ang pangangasiwa kung saan mga lugar at kung aling mga krimen ang dapat tutukan. Iyan nga po ang dinala ng Secretary Marroa sa PNP, ang pagsipat, nakabase sa datos at statistika, kaya ang resulta mas maasahan. Ang balita ko nga po ay meron pa rin mga gustong manatili sa dating pabugso-bugso at talatsamang sistema dahil hindi sila masisingil ng kanilang mga deliverables. Ang atas ko kay Secretary Mar, palalimin pa ang kaalaman mula sa mga datos na nakakalap at palawakin ang saklaw ng mga programang nagtatagumpay. Kung maganda ang resulta, di ba't mas lalo dapat doblehin ang pagsisikap para lalo pa itong gumanda. Ang mga hakbang ukol sa mga isyong tinukoy ko ang magpapatunay, sagad na sagad pa rin ang tutok natin sa kapakanan ng ating mga boss. Hindi tayo lilihis sa tuwid na landas. Ang tuon natin, hindi politika kundi resulta. Hindi pag-iingay kundi konkretong tugon sa mga suliranin ng ating mga boss. Hindi ambisyon kundi serbisyong pampubliko at tunay na pagmamahal sa ating bansa. Bukod po dito,
bukod po dito, hinihiling ko ang inyong pagpapaalala sa ating mga kababayan ng mga mabubuting dulot ng Tweed na Daan. Ulitin ko po, nasa tama tayo at malinaw na malinaw ang dalang pakinabang ng Tweed na Daan sa taong bayan. Hindi mahirap kumbinsin ang taong bayan dahil alam po nila ito. Kung mangibabaw ang ibang paniniwala, wala tayong masisisi kundi ang sarili natin. Baka masyado tayong naging mahihain sa paghahatid ng balita sa ating mga boss. Baka tayo na rin ang nagkulang sa sigasig. Kaya nga po, kung may nagdududa, tayo na mismo ang lumapit sa kanila at magpaliwanag. Kung pinaulan tayo ng kasinungalingan, labanan natin ito ng katotohanan at katwiran. Dapat tayo manguna sa pagpapaalam ng mga tagumpay natin. Kung hindi, tuluyan na nga malulunod ng ingay ang Tweed na Daan. Sa mga kasamahan natin dito, marami po talaga sa inyo, talagang ibinuhos na ang buong karera sa reforma. Lahat po tayo, makabalikat sa ekotibo, kaalyado sa Kongreso, kasama na ang responsableng oposisyon, kapartido, kabahagi ng koalisyon, makasamahan sa civil society, ay binibigis hindi ng personalidad, hindi ng kulay ng tsaleko sa kampanya, hindi ng slogan, kundi ng prinsipyo. Iisa ang ating paninindigan. Pinagbubuklod tayo ng ating mga mitiin para sa bayan. Wala pong tactical alliance dito. Magkakadiwa tayo. At kahit kailan, hindi po tayo naniniwala na ang tamang pamamahala ay politics of addition lang. Na kahit makasalungat mo ng prinsipyo, kung maisusulong ang ambisyon mo, ay kakampihan mo na. Alam ko pong nasa isip na ng ilan sa atin ang halalan sa 2016. Darating po ang panahon para sa pagpili natin ng kandidatong magpapatuloy ng ating tuwid na landas. Sana po, hindi po ako yung kandidatong yan. At siyempre po, ang mga kontra sa atin, magtutulak ng sarili nilang kandidato. Sa kanila nga po na hindi natin kasama ngayon dahil kontra ang prinsipyo nila sa atin, di ba't natural lang din nakokontra sila sa lahat ng nagawa natin. Tutol po sila sa mahigit 4 na milyon na kabahayang natutulungan ng Pantawid Pamilya. Tutol sila na lumalawak ang saklaw ng PhilHealth at dumadami ang mga sakit na pwedeng ipagumod dito. Tutol sila sa 6.2 milyon na mga nakatapos na kurso ng TESDA. Mula na tayo po'y naupo sa pwesto. Tutol sila sa halos 2.5 million na kababayan nating naitawid sa poverty line. Tutol sila sa mahigit 12,000 kilometrong kalsadang naipagawa o naipaayos. Tutol sila sa makabagong kagamitan at ibayong pag-aaruga sa ating uniformadong hanay. Tutol sila na nakakabiyahe na mula sa Europa at mas marami pang biyahe sa Amerika ang ating mga airlines. Tutol sila sa isang DOST na talagang mayroon ng direktang pakinabang sa pagliligtas ng mga Pilipino mula sa sakuna. Tutol sila sa sunod-sunod nating pag-agat sa sari-saring talaan dahil sa umangat nating ekonomiya. Tutol sila sa napipintong kapayapaan sa Bangsamoro. Tutol sila sa lahat ng pinagsikapan natin upang mapaganda ang buhay ng Pilipino. Kung sabihin naman nila, sang-ayon sila sa mga ito at pakay din nilang arugain ng ating mga boss, ang magiging tanong ko po sa kanila, bakit hindi namin kayo nakasama kung sang-ayon kayo? Bakit pinipili ninyong sumalungat sa aming ipinaglalaban kaysa sumama na lang kayo at makiambag sa positibong transformasyon ng lipunan? Sa atin naman pong mga nandito, ipapaalala ko lang po, hindi natin naabot ang puntong ito sa pagiging wantamad. Naminasdan lang ang bunga at inabangan itong mahulog sa kanyang bibig. Nakamtan natin ang mga tagumpay dahil nagsikap tayo at sumagwan tayo sa iisang direksyon. Buong-buo pa rin po ang paninindigan ko. The Filipino is worth dying for, worth living for, and definitely worth fighting for. Tiwala po ko, miski anong panililang o pagpostura, makikita ng ating mga boss kung sino ang ampaw at nais silang pagsamantalaan. Masusunin nila kung sino ang talagang handa silang ipaglaban. Kailangan lang po talagang araw-araw nating pag-ibayuhin ang pagsisikap. Kailangan nating doblehin ang pagkayod. Kailangan nating idiin sa taong bayan na itong tuwid na landas. Itong agenda ng reforma at ng tapat at mabuting pamamahala, ito lamang ang tanging paraan para magpatuloy ang ating paglalakbay
tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Siguro ho, gawin na nyo kung fortune teller ngayon, ilan ho kaya magsasabing itutuloy namin ang ginawa mo? At palagay ko, doon na matutuklasan kung bakit talaga napakahusay ng ating lahi. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo.